tayo magpakumbaba at tayo ay manalangin. Hallelujah, oh Jesus. Hallelujah, dakilang Ama. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa bagong umaga na ibinigay mo sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa biyaya mo na ibinuhos mo sa atin sa amin, Lord God. Sa patuloy niya pagkalinga mo sa atin sa amin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Lord God. Sa pagtugon mo sa aming mga panalangin, maraming salamat po, Lord God. Sa kalakasan, sa aming piskal na pangangatawan, maraming salamat po, Lord God. Sa pag-iingat mo sa amin, sa pagmamahal mo sa amin, Lord God. Ang biyaya mo sa amin nag-umapaw. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Bago nga kami tuluyang lumapit sa inyong harapan, kami ay nagpapakumbaba sa inyong harapan ngayong umaga ito, Panginoon. Pagkalinisin nyo nga ang aming mga pusong isipan, Lord God. Alam mo po, matid mo ang laman ng puso ng bawat isa, Lord God. Meron po kami nagawang kasalanan sa inyo, Panginoon, sa isip, sa salita, sa gawa na hindi po napalagod sa inyong harapan, hindi po napapaabot sa inyong kalagayan, Panginoon, at hindi tama sa iyong paningin. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon Diyos. Pagkalinisin kami, O Lord God, upang wala kami maging hadlang, Panginoon, sa pagpupuri namin sa iyo, Lord God, sa pagsamba namin sa iyo, Lord God, at sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Patawarin niyo pong bawat isa sa amin, O Lord God, at pinapatawad na rin po namin, Panginoon, ang mga taong nagkasala sa amin, O Lord God. Katulad ng pagkapatawad mo sa amin, O Lord God. Ngayong umaga ito, Panginoon, kami aawing ng papuri para sa iyo, O Lord God. Kami sasamba sa iyong pangalan, Panginoon Diyos. Dadakilain ka namin, O Lord God, galing sa aming mga puso, Panginoon, ang awitan, sayawan, palakpakan, Panginoon, ay para po sa iyo, O Lord God. Tunay nga, maraming salamat po, Lord God. Maging mabangong samyo, Panginoon, ang aming papuri sa umagang ito para po sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Ikaw ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang siyang aming masamba, Panginoon Jesus. Hindi ang kahit na sino, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Gabayan niyo po bawat sa amin, hawakan ang bawat isa sa amin, O Lord God. Madama po namin ang iyong presensya, Panginoong Diyos, sa aming kalagitnaan, sa bawat isa, sa bawat tahanan, Panginoong Diyos. Maramdaman ka namin, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Lord God. Itinataas po namin po sa iyo, pinagkakatiwala, Lord God. Ang araw na ito ay para po sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Ito pong aming samo at dalangin sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah! Handa na ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Hallelujah! Tayo ba'y magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah! I love you.
rin, Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We lift you up, Panginoong Diyos. For the truth of the Lord is everlasting, Lord. Praise you, Lord. Glorify your name, O Lord. Dahil kami, Panginoong Diyos, ay kabilang sa iyong pamilya, Lord. Tinawag mo kami anak, Panginoong Diyos, ng buong buo, Lord. Kahit meron kaming kalunginan, Panginoong Diyos,
Hi, good morning po sa bawat isa sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, unang-una sa kabutihan niya sa aming pamilya. Ako po ay nagpapasalamat dahil kami ay patuloy niyang iniingatan at hindi niya po kami hinahayaang magkasakit. At kayo din, ako po ay patuloy nagpapasalamat sa continuous na provision niya para sa aming pamilya. Sa mga hindi po nakakaalam, recently ako po ay nag-resign sa aking work. So, last July 31, ako po ay nagpasa ng aking resignation without knowing kung saan din po ako lilipat. But I prayed to God kasama ng singles ministry. Pinagdadasal po namin na ako ay makahanap ng work, and thank God, coming September 1, ako po ay nag-start na sa aking new work. So, just right in time sa aking effectivity date, which is August 31. So, tunay nga na napakabuti ng Panginoon at napaka-faithful niya sa akin, sa aking buhay at sa aking pamilya. Yun lamang po, maraming salamat, and to God be the glory. Isa pong pinagpalang umaga sa lahat po ng mga nanonood, no, sa kanilang mga bahay. Yan sa ating po mga followers, subscribers natin sa LCC page. Kayo po ay welcome na welcome ngayon po sa ating pong online Sunday service. And I pray po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, no, na hindi pa nga po tapos yung ating pandemya. And I pray na kayo pong lahat ay nasa mabuti pa pong kalagayan at tayo po ay patuloy na pinoproteksyonan po ng ating Panginoon. So bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang dakila sa lahat, kami po ay kapasalamat, Panginoon, sa bagong umaga po ang binigay niyo sa amin. Salamat po, Lord, sa panibagong opportunity na makapagsamba, makapainig po ng inyong pong salita ngayong umagang ito. We pray, Panginoon, na kayo lang po ang mataas, wala pong iba. At samahan niyo po ang inyong lingkod, Lord, na maipahayag po ang inyong pong mensahe ng malinaw, effective po sa bawat isa pong nakikinig po ngayong umagang ito. Holy Spirit, samahan niyo po ang inyong lingkod. Kayo, tanging mensahe niyo lang po, Panginoon, ang maipadala, ang maipahayag, ang lumabas po sa aking bibig. Kayo po ang mataas, Panginoong Jesus, sa umaga pong ito. Wala pong iba. In Jesus' name, Amen. Amen. So, good morning po ulit sa lahat, no, ng mga nakikinig. At buong buwan nga po ating pinag-uusapan, no, yung panalangin po ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay makikita po sa John 17. No? So, kung sa Tagalog po ang inyong Bible, ito po ay sa Juan 17. At makikita po doon kung paano po pinanalangin ni Jesus no, unang-una yung kanya pong yung glory ng kanyang ni Jesus mismo, yung kanya pong yung luwalhati sa kanya, yung honor na makasama niya ulit yung Panginoon, dahil ito nga po ay kanyang ginawa, yung panalangin na ito, bago po siya arestuhin at bago po siya mapako sa cross. Ito po yung mga event. Pangalawa niyo pong pinag-pray, no, dun sa ating mga napakinggan nga po sa mga nauna pong mensahe, yung mga disipulo. Pinag-pray niya din po yung kanya pong mga disipulo. And after po nun, ang last niya po pinag-pray ay yung mga believers. Lahat po ng mga naniniwala sa kanya, no? Lahat po ng mga naniniwala sa kanya pong salita ay kanya din pong ipinanalangin. Okay? At pag-discuss nga po natin na yung mga naunang prayer is about sa protection. No, kung matandaan niyo po nung first Sunday about sa protection, nung second Sunday about naman sa sanctification, and this Sunday, ating pag-uusapan yung prayer po ni Jesus about po sa unity. Okay? Sa pagiging isa. No? Unity. Okay? Atin pong buksan po yung ating pong mga Bible sa John chapter 17 verses 20 to 23. Samahan niyo po ang basahin po ang salita ng Panginoon. Verse 20. I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. I pray that they will all be one, just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us, so that the world will believe you sent me. Verse 22, I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are one. I am in them, and you are in me. May they experience such perfect unity, that the world will know that you sent me, and that you love them as much as you love me. So, tayo po ay pinagpala na po ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita.
Makikita niyo po no, sa binasa po nating verses no, sa John chapter 17, paulit pong binanggit yung one. Sa verse 21, I pray that they will all be one, just as you and I are one. After po nun, talagang binanggit niya pa po ulit, as you are in me, Father, and I am in you. Tapos, pag after po nung binanggit sa verse 22 ulit, no, I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are one. So, talagang pinapoint out po ng Panginoon dito yung unity, no, doon sa kanya pong panalangin. Yun po yung una niyang pinag-pray sa mga believers. No, yun po yung makikita natin construction po ng kanya pong prayer, na una po talaga yung unity at paulit-ulit niya pong binanggit na tayo po ay mag-iisa. Sabi nga po sa verse 23, I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. So napakalinaw po, no, talagang paulit-ulit pong ini-emphasize ng Panginoon yung pagiging isa po nino po ng mga believers. Na kung paano sila iisa ng Ama, Diyos Anak, no? Ganoon din po iisa sila bilang mga believers ng Panginoon. Kaya ano nga bang ibig sabihin ng unity? Sabi po sa Google, the state of being united or joined as a whole. No? Sa ibang dictionary naman binanggit, the quality or state of not being multiple or oneness, pagiging isa. Okay? Sabi rin sa iba, a condition of harmony or accord. And the quality or state of being made one, unification, no? Naging isa, nag-unite. So, yun din po ay definition po ng unity. Ito po naging nais ng Panginoon sa bawat isa po na nanampalataya po sa Kanya, sa bawat believers po na nakakarinig po ng Kanyang salita, sa mga naniniwala po kay Jesus na Siya ay Diyos at tagapagligtas. No? Yun po yung Kanya pong desire. Magkaroon po ng unity sa mga believers. Unang-una sa mga disciples, sunod po sa mga believers. Sabi nga po sa John 10:16, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Ito po yung desire ng Panginoon. No? Magkaroon po ng isang flock ng mga tupa, no? At isang shepherd. Kung saan po, yun po ang ating pong Panginoon. Ang ating pong Diyos. Nag-iisang shepherd at tayo po bilang iisang flock. Imagine nyo po, no? Kung walang shepherd, di ba? Na nagkagulo-gulo na yung mga tupa. Kung saan sa mapupunta kasi wala nag-guide sa kanila. No? Walang bosses, walang master, walang leader, so watak-watak kanya-kanya. Yun po ang tinatawag na division. Yun po ang nais po ng ating pong kaaway. Ay magkawatak-watak. Ito nga po pinag-pray po ng ating pong Panginoon kasi alam niya po na siya po ay kukunin na, nadali na sa langit after po niyang mapako. Kaya pinag-pray niya po yung kanya pong mga disipulo at yung kanyang mga believers ay pinag-pray niya din po na maging isa. Dahil siya po ay mawawala hanggang sa baba po yung Holy Spirit, no? Okay. Actually, kung pag-usapan lang po ay unity sana, madali lang naman yan eh. Madali lang siya basta convenient sa bawat isa, convenient sa both parties. Basta nami-meet yung personal purposes, no? Personal desires ng bawat isa, okay ako dyan. Same goal tayo dyan, kumbaga same accord tayo dyan, tayo ay united. Kaso minsan, alam naman po natin ang ating pong buhay, no? Hindi po laging nasa taas. Minsan po nasa baba po tayo. Highs and lows, di ba? May mga challenges, may mga trials, may mga temptation, may mga testing, especially ito po ngayong pandemic, di ba? Tayo po ay tinetest po ngayon. At minsan sa ganito pong pagkakataon, sa konting suffering lang minsan or sa konting confusion, nagkakaroon na ng division. Nagkakaroon ng pagkakanya-kanya. Dahil na minsan may mga sitwasyon na for example sa isang grupo, sa isang gawain na wala yung iyong leader, ang tendency nun, yung mga members na naiwan, kung walang na-delegate na susunod or natatrain na magiging isa pang leader ulit, magkakanya-kanya. Kasi may mga kanya-kanya po tayong gusto eh. May mga kanya-kanyang plano, kanya-kanyang suggestions, at pag hindi yun yung susunod, minsan, bahala kayo. Basta ako, ganito. Nung nagkakahati-hati, nagkakanya-kanya na lang po tayo. At ito po yung gustong-gusto po ng kaaway. Na magkakanya-kanya tayo na wawasak, tayo di-divide, no? Dahil siya nga po, ang goal niya nga po is to kill, steal, and destroy. Pumatay, magnakaw, mag-agaw, at sumira po. At part po dun is masisira po yung ating pong unity. Okay, ngayon, paano po natin ngayon ma-achieve yung perfect unity po na pinagpe-pray po sa atin ng ating pong Panginoong Jesus?
May dalawa pong way kung paano po, no? Unang-una po is yung the vertical way, o kaya yung way pataas. Okay? Sabi nga po dun sa kaninang prayer po ng ating Panginoon, no? Sa John 17 verse 3, akit po tayo ng konti, verse 3a, sabi niya po dito, "And this is the way to have eternal life, to know you, the only true God." Unang-una pong way is to acknowledge God's character, or yung acknowledgement po ng character po ng ating pong Panginoon. Diba? Dahil sino po ba ang Diyos, no? Ang Diyos Ama? Wala po siyang katulad eh. Kailangan po natin i-acknowledge po yung kanya pong presensya po sa ating pong mga buhay. Yung kanya pong character, kailangan po natin i-acknowledge at maintindihan po yung kanya pong puso kung paano po siya kumilos po sa mga buhay ng tao. Minsan kasi pag ang ating tendency, no, kapag tayo ay wala tayong relasyon sa Panginoon, ang tendency is kung ano yung nakikita mo, doon ka na bumabase. Kung ano yung nakikita mo, doon ka na nag-speculate, no? Di mo nga siya kinakausap eh, kung ano ba talaga ang kanyang kalooban sa iyong buhay. Minsan siya pa kayo nasisisi. Kapag may mali nangyari sa iyong buhay, siya pa yung unang-unang mo sisisihin. Bakit mo ito ginagawa, Panginoon? Bakit mo ito hinahayaan, Panginoon? Hindi ka pa nanghihingi ng tulong sa Kanya. Diba? First is to acknowledge yung character ng Panginoon. Dahil ang Panginoon po, hindi po sarado po yan sa mga lumalapit sa Kanya. Siya po ay bukas sa lahat po ng mga naghahanap sa Kanya. Sa mga nagsisik sa Kanya at sa Kanya pong kingdom. Siya po ay very open. Libre po ang access. Tayo lang po ay mananalangin sa ating pong Panginoon. Diba? Ang ating pong Panginoon kasi madami po siyang characteristics. Siya po ay provider. The great provider. Siya po ang dakilang manggagamot. The great healer. Siya po ang peace. Siya po ang ating pong shepherd bilang mga tupa. No? At siya po ay omnipotent. Kumbaga, all-powerful. Wala siyang hindi kayang gawin. Wala pong imposible sa Kanya kung ito po ay kanyang kalooban sa iyong buhay. Siya din po ay, wala po siyang hindi nalalaman. Lahat po ay alam po niya. Alam po niya yung ating pong kahihinat, alam niya po yung bukas po natin. Alam niya din po yung mga blessings po na naghihintay po sa atin. No? At siya po ay willing po na ibigay po yun sa atin. Siya po ay omniscient. Siya po ay all-knowing. Wala po siyang hindi alam. Siya din po ay omnipresent. Nakikita niya po ang sitwasyon ng bawat isa po sa atin. Nakikita niya po ang ating mga buhay. Siya po ay ating pong kasama, no, sa ating lakbayin sa buhay. Kaya pwede po natin siyang minsan hingan ng tulong kapag tayo po ay nangangailangan, especially may pandemic. No, kung tayo po ay may may paghihirap po ngayon po, may suffering, may trials po ngayon, andyan po siya sa ating pong tabi, no? Naghihintay lang pong lapitan po siya. At tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Ganun po yung character po ng Panginoon. At hindi niya po ito pinagkakait, no? Sa kahit na sino pong lumalapit sa Kanya. Bilang Kanyang mga naniniwala po sa Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 3:5, no? Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Pag tiwala mo ang Panginoon, ito yung Kanyang character. Acknowledge God's character. Yan po yung first step po sa pag-acknowledge po, no, sa ating pong perfect unity. Una po muna ay makipag-unite po tayo sa ating pong Panginoon, sa ating pong Ama sa Langit. Tayo po ay makipag-unite sa Kanya, no, bilang Kanyang mga anak. Sabi nga po sa Psalm 18 verse 30, no, God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. Ngayon po, ito po ating protection, napitan po natin ating Panginoon. Dahil nga po ito po ay proven true po ito, sabi po ni King David. No? Ito po ay proven true lahat ng kanyang mga pangako. Ganyan po ang Panginoon. So unang-una po, first step is to acknowledge God's character, no, sa ating pong buhay. At syempre, upang tayo po ay magkaroon ng connection sa Panginoon, wala po iba tayong pwedeng lapitan kundi po ang tanging daan. No? The only way is Jesus Christ. So second is acceptance of Jesus Christ bilang ating personal Lord and Savior. No, ito po yung way, sabi nga po ni Jesus, no, sa John 14:6-7. Sabi niya po ito, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Yun po ang sinasabi po natin po Panginoong Jesus, no, sa Kanya po mga tagasunod. I am the way. Siya po ang nag-iisang daan patungo po sa Diyos Ama. Dahil nga po sabi nga po doon sa first part ng John 17:3, no?
And this is the way to have eternal life. To know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. Wala pong ibang way sa eternal life, makasama ating pong Panginoon, kundi po sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. Dahil siya po ang tanging daan. Siya po ang anak po ng Diyos na binigay po sa atin, John 3:16, for God so loved the world, di ba? That He gave His only, one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Just imagine po, no, eternal life yung atin, bibigay po ng kaloob po ng Diyos sa atin, no? Binigyan niya po yung kanya pong anak upang ma-fill in po yung gap na yon between sa atin pong Diyos Ama at sa atin pong mga makakasalan ng mga tao. Si Jesus po yung gumawa po ng way. At wala pong ibang kailangan gawin, kundi tanggapin po siya bilang ating pong Diyos at tagapagligtas. The acceptance of Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Grabe, hallelujah. Napakadali lang po ng way. Ito po ay libreng binigay ng Panginoon po sa atin. Atin po itong i-claim na. No, atin po itong i-claim na. So, for perfect unity, first step is acknowledge God's character and accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Hallelujah. And thirdly is yung assistance po ng Holy Spirit, di ba? Nung ang ating pong Panginoon Jesus, siya po ay umakyat, no, sa langit, siya po ay bumalik na. Kanya pong iniwan sa mga disipulo. Hanggang ngayon po sa atin pong mundo ngayon, ang Holy Spirit, siya po ang nag-a-assist po sa atin. Siya po ang nag-guide sa atin. Ano po ang kanyang role? Atin pong i-check doon sa John 14:26. May mga Bibles po tayo. Sabi po dito, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Lahat ng mga tinuturo po ng Panginoong Jesus, nakasulat po sa Bible, no? Ang ating pong Panginoon, the Word mismo, yun po ang role ng Holy Spirit is to remind us, to teach us, no, yung way ng ating pong Panginoong Jesus. Siya po ang ating pong kasama ngayon. Upang ma-maintain po natin yung deep relationship, no, yung ating pong vertical unity po sa Panginoon, kailangan po natin ng assistance po ng Holy Spirit. Siya po ang ating pong kasangga, no? Kasi ang buhay po ng Kristiyano hindi po ganyan kadali. May mga trials po, may mga temptation, nag-level up yung mga pagsubok. Pero andyan po yung Holy Spirit, no? Naghihintay po sa atin. Siya po ang nagtuturo sa atin, nag-i-encourage sa atin, nagko-convict kung tayo po ay nagkasala upang humingi po ng tawad. Siya po yun, ang Holy Spirit, ang konsensya. Siya din po ang nagbibigay po ng lahat ng reminders sa atin. Kung may pagsubok ang dadaanan ngayon, panghawakan mo sa salita ng Diyos, buksan mo ang Biblia, sasabihin ng Holy Spirit sa iyo kung ano ang mensahe ng Panginoon upang makatulong sa iyo, sa iyong buhay, sa iyong lakbayin, no, bilang isang Kristiyano. Hallelujah. So, tatlong A, no? Triple A. Vertical way is first acknowledge God's character, accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, and yung assistance po ng Holy Spirit. Amen. Okay, ngayon naman, natapos natin yung vertical way. No? Ano naman yung isang way upang kung yung isa vertical, yung isa naman po ay horizontal. Ito po yung second way, horizontal way naman, is yung unity po among men or among believers. So, first is unity with God, and second is yung horizontal, which is yung unity among men or among the believers ng Panginoon. Sabi niya nga po sa mga verses na binanggit natin kanina, no? Sa John 17:20, sabi po dito, I am praying not only for these disciples but also for all who will ever believe in me. Lahat po ng mga maniniwala, di lang po sa mga disciples ng Panginoon, kundi po sa mga maniniwala, lahat ng mga believers who will ever believe in me through their message. I pray that they will all be one, just as you and I are one. Lahat ay maging united, iisa. Walang nakahiwalay, walang may ibang mundo, walang may sariling mundo, lahat iisa. As you are in me, Father, and I am in you, and may they be in us, so that the world will believe that you sent me. Sabi nga po ng Panginoon dito sa verse 21, I pray that they will all be one, just as you and I are one. Yan po ay sinasabi po sa John chapter 17, verse 20 to 21. Imagine po yun po yung kanya pong initial na prayer po sa mga believers. After niya po pag-pray yung mga disciples,
pinag-pray niya po yung mga believers at talagang napaka-importante po sa atin pong Panginoong Jesus na tayo po ay united bilang mga nananampalataya sa Kanya. Naniniwala bilang siya ay Diyos. No? So, horizontal way, kung yung ating pong mga naunang points kayo na, no, sa ating pong vertical way ay lahat letter A, ngayon po lahat naman ay letter B. Okay, unang-una pong point, no, upang magawa po natin yung ating pong unity among men or among the believers, first is be selfless, no? Not self-centered. Ulitin ko po, no, be selfless, not self-centered. Very basic po sa mga tao, lahat po ng mga tao dito sa nabubuhay po sa mundo. Talaga ang nature po natin is self-centered. Mauna muna ako bago yung ibang tao. Mauna muna ako. Minsan nga sa bigay ng ayuda, nag-uunahan pa, di ba? Nagsisingitan pa. May kita mo talaga na gusto-gusto na sila muna yung ma-prioritize bago yung iba. Yan po yung nature po ng tao eh. Pero ang sinasabi po ng Panginoon dito, if we want perfect unity among the believers, among men, we must be selfless, no? We must be not self-centered. Selfless, not self-centered. Love for others rather than self-love. Yun po yung priority po ng Panginoon. No, love for others muna. Mauna muna yung iba. Sabi nga po ni Paul, no, sa Philippians chapter 2 verses 1 to 4, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded. Sabi po ito, if meron ang kung ikaw ay isa sa Panginoon, ikaw ay united with Christ, no? Yung pagmamahal ng Panginoon, yung pag-ibig niya, yung kanyang sharing in the Spirit, yung tenderness and compassion ng Panginoon, sabi ni Paul dito sa verse 2, then make my joy complete by being like-minded, maging katulad po ng ating pong Panginoong Jesus sa mga gitong bagay. Paano? Having the same love, being one in spirit and one of mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Imagine, no? In humility, value others above yourselves. No? Do nothing out of selfish ambition. And verse 4, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. So first point po natin talaga dito is to be selfless. No? Value yourself, or value others above yourselves. Unahin mo muna yung ibang tao, yung kanilang need. Maging ganun din po tayo, maging Christ-like. No, sa pag-ibig, maging isa sa isip at sa spirito. Ganun po ang goal po ng ating pong Panginoon. And for this to be possible, we must be selfless. Kasi likas po sa atin talagang inuuna po yung ating pong sarili. O ay yung ating pong mga personal ambitions aside sa iba. Kaya nga po uso po yung mga hilaan eh. Kaya nga po may invento po yung salitang crab mentality. Kapag may umaangat, tayo po pilit po natin siya binababa. Kapag may nagsasucceed, no? Tayo po ay naiinggit at sisiraan minsan. Yan, tawag nga ng iba dyan ay mosang, no? Kumbaga chismosang kapitbahay daw. Pero wag naman, no? Yun po yung ayaw po ng Panginoon sa atin. Kung sila po ay nagiging successful, palakpakan po natin, talagang i-support po natin, congratulate po natin sila. No? Kung tayo po ay kung may nakikita po na nangangailangan, tulungan po natin. Tulungan po natin sila. Yung mga nangangailangan po. Naalala ko po no, sa aking previous work, may kaibigan po kami doon na siya po ay part ng maintenance. No? At recently po, kahit po bago mag-pandemic, lately lang po, no, nangailangan, and may kita niyo po talaga yung pag-ibig po ng bawat isa doon ng mga naging part ng previous work po, no, yung mga employees sa PhilAm. Makikita niyo po talagang tinulungan talaga yung willingness ng tumulong doon. Talagang inad nila yung mga tao. Tapos makikita mo lahat nag-share, nagko-confirm na nag-transfer na kami ng ng ayuda doon sa nangangailangan sa maintenance. Hindi po siya iba, napakabait ng po tao noon. Kaya nakikita niyo po yung blessing po ng Panginoon, no? Nag-umapaw doon dahil pinakita po ng bawat isa yung kanila pong pagmamahal doon po sa amin pong
naging kasama sa previous work. Kaya makikita niyo po yung unity, lahat po united naman, tumulong po dun sa kapwa na yun. Tapos imagine niyo lang po yung kanya pong saya, yung kanyang galak po, pati po yung kanyang wife, no? And I'm praying pa din po no, sa kanila pong buhay na sila po ay magpatuloy na pagpalain po ng Panginoon at magkaroon po sila ng talagang deep relationship po sa Panginoon, no? Upang malagpasan po nila yung mga pagsubok sa buhay. Pero just imagine po yung unity na ginawa po ng Panginoon doon sa mga employees ng previous work po. Ganun po, talagang hindi sila self-centered, kundi talagang selfless yung kanilang pagmamahal doon. Sila lahat ang nagbigay talaga doon sa amin pong maintenance before. So, be selfless, not self-centered. Second is to be a functional part of Christ's body. If we want to experience yung perfect unity, we should be a functional part ng katawan po ng Panginoong Hesus natin. Saan po? Yung sa ating pong mga gawain, sa ating pong simbahan. No? Ngayon po kasi medyo matumal na daw yung service. Medyo malungkot lang po, marinig niyo po na yung mga churches na iba, nagsarado na yung mga maliliit, na hindi na masuportahan ng mga members, nagsarado na. Bakit? Dahil lang ba nagkaroon ng online services na, sa iba na nakikinig, di na nagbibigay yung iba, diba? Yung mga gawain na wala yung iba. Kaya nakakalungkot po yun, no? Kaya bilang member po nun, bilang believer po ng Panginoon, dapat huwag po tayo maging ganun, no? Huwag po natin hayaan po yung ating pong gawain sa Panginoon. Dahil ito po ay nakapagproduce po na madami pa pong bunga. Huwag po natin sukuan. Okay? Be a functional part of Christ's body. Kung ikaw ay may gift, ano man po ang iyong gift, no, sa gawain ng Panginoon, gamitin po natin, no, para sa kanya po ikalulugod. Ngayon po kasi nag-a-adjust lahat. Dahil nga po ay pandemic, online lahat, yung mga medyo techie lang yung nagpa-participate. Yung mga hindi ganun ka-techie, hindi sila gumagawa ng way upang makapag-participate pa, mag-function pa bilang part po ng katawan ng Panginoon. Hindi po ganun. No? Kung tayo po ay hindi maalam sa ganitong way, kaya po tayo mag-isip ng ibang way. Maging creative, maging flexible po. Magpatulong, magpaturo, at yung mga nakakaalam naman, sila naman ay dapat na tumulong sa bawat isa. Maging functional yung ating pong parte sa gawain po ng Panginoon. Ganun din po sa ating pong pamilya. Diba? Para magkaroon po ng unity, no, sa ating pong family, aside po doon sa pagiging selfless, no, yung ating pong part sa ating pong pamilya, gawin po natin. No? Kung tayo po ay hanggang tayo po nakatira po sa bahay po ng ating pong mga magulang, gawin po natin yung ating pong part, no, bilang mga anak. Ganun din po sa mga magulang. Kaya dapat nagtutulungan po, kasi kung sa mismong pamilya pa lang walang unity, paano ang makikipag-unite sa iba? Paano ang magka-earn ng unity sa work? Paano sa mga kaibigan? Paano sa church? Kung sa mismong pamilya ay wala kayong unity, hindi kayo same accord, nagkakanya-kanya kayo sa family. So mag-start po lagi yan sa pamilya. Papunta po sa work, papunta po sa office. Kasi mahirap po kung sa isang pamilya magkaagalit, magkakaaway, watak-watak, diba? Magkakanya-kanya. Hindi, mahirap po yun. Hindi po yun na nais po ng Panginoon sa atin. At paano po tayo makapag-function ng maigi kung yun po yung ating pong kinasanayan doon na lagi maging cause ng division. Hindi po ganun ang purpose ng Panginoon. Sabi nga po sa Romans 12:4-8, no? For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. Imagine ko po, no, lahat kayo sa bahay, ang role nyo lang ay magluto, o sino maghuhugas, no? Sino maglalaba? Kung lahat kayo gusto magluto lang. Ganun din po sa church. Kung lahat kayo gusto maging praise and worship, part lang ng praise and worship, no? Sino na magpe-preach? Kung lahat naman nagpe-preach, sino na magiging Sino na mag-usher, magkaamay, sino magtuturo sa mga bata? Lahat po may kanya-kanya pong pagkatawag. Hindi po yan nilikha ng Panginoon na same lahat ng function. Magkaiba. Imagine niyo po yung katawan po natin, di ba? May kamay, may paa, may iba-iba pong function. Pero just imagine na lahat po ito ay united. Meron pong unity yung katawan po natin. Kung paano po yung unity din dun sa ating pong bahay. Sabi nga po sa verse 5, so in Christ, we, though many, form one body, and each members belong to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us.
If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Kung ano ang iyong pagkatawag, kung ano ang pagkatawag ng Panginoon sa iyo, gawin mo. Gawin mo. Doon ka magpalago. No? Hindi ka maghahanap ng iba pang gagawin. Porque nagamay mo na itong gawain, ginagawa mo ngayon, maghahanap ka ng iba, mag-multitasking ka na, hanggang sa minsan mapupuno ka na ng mga load. So, hindi po dapat ganun. Kung tayo po tinawag sa ganitong ministry, for example, sa children, dito lang po muna tayo magpagad. Palaguin po natin ito. Kung may nakikita po tayong mga problema, ayusin po natin hanggang sa maging perfect po yan, bago po tayo lumipat sa iba. Kasi naging tendency po kapag, okay na ako dito, madaya pa akong time, sige, mag-join din ako sa worship team. Tapos mag-join din ako sa ushering. Ngayon, nagsabay-sabay yung mga meeting, wala tayong ma-attendan. So kung ano yung maganda, maging functional part tayo, mas maganda kung limited lang muna para may focus po tayo, no, sa ating pong gawain. Okay? Ganun din, sabi nga din po sa 1 Corinthians, diba, sa chapter 12, verses 12-31, doon din po na-explain po kung paano po nag-work, no, yung body po ng ating pong Panginoon. Kung paano po nag-function, yung kamay, iba yung mata. Kung ikaw ay mata, kung ikaw ay ilong, yun yung function mo ay umamoy. Kung ikaw ay mata, ang function mo ay tumingin. Diba? Hindi ka pwede mainggit sa bawat isang member ng iyong katawan dahil may kanya-kanya po tayong function upang mag-work po, upang gumawa po ng isang goal, upang ma-achieve po yung iisang goal na yon sa ating pong buhay. Okay? So, be a functional part of Christ's body. No? Hindi lang po sa katawan ng Panginoon, hindi lang po sa gawain ng Panginoon, kundi po sa atin po, magsisimula po sa atin po mga pamilya. Okay? And third is bear, no? Third B is bear with each other and forgive one another. Sabi nga po sa Colossians 3, verses 12-13, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Verse 3, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Diba? Kung ikaw ay may kagalit, kung may nakasakit sa'yo, at ikaw ay may nasaktan, kung may kaaway ka, magpatawad, humingi ng tawad at magpatawad. Bakit? Dahil, sabi dun sa kasunod po forgive as the Lord forgave you. Forgive as the Lord forgave you. Kung paano ang pinatawad ng Panginoon, tayo po, wala pong nakamit dun sa standard po ng Panginoon. No? Wala pong pastor, wala pong leader ng church, wala po yan sa ganun. Wala po yan sa dami ng pagbibigay. Lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala at hindi po karapat-dapat, di po worthy na humarap po sa Panginoon. Pero binigyan niya po tayo ng grace, siya po ay nagpatawad po sa atin. So paano po? Sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Hesus Kristo, Panginoong Jesus. Diba? Nabuwaba po sa langit upang tayo po ay malinis sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Pinatawad po tayo, mayroon pong sinacrifice po, no? Nagmistula po siyang tupa, no, bilang sacrifice po sa lahat po ng mga kasalanan po natin. Kaya kung gano'n po tayo pinatawad ng Panginoon, gano'n din po tayo magpatawad sa ating pong kapwa. Yes, may mga nakasakit po ng ating damdamin, may mga gumagawa ng hindi maganda na talagang naapektuhan po tayo ng husto. Hindi po madali magpatawad agad, pero ang mahalaga po ay tayo po ay magpatawad. Gamutin po natin ating pong puso sa pamamagitan po ng paglapit po sa Panginoon. Kung di po natin patawad ngayon, kaya mo patawad pa ngayon, darating po ang time na hihilom din po yan. Atin po mapatawad po yung tao na yun. Kasi mahirap naman po kung nakikita mo, no, minsan ngayon hindi pa papatawad, siya pa yung nagsasuffer . Just imagine po, no, hindi ka nagpapatawad, galit na galit ka sa taong yun kasi may ginawa siya sa hindi maganda. Tapos nakikita mo siya minsan sa Facebook, kaya minsan sa physical, no, masaya siya. Walang iniisip. Ikaw naman, isip ka lang isip sa kanya dahil may ginawa siya sa'yo, galit na galit ako dyan, hindi ko makapatawad dyan. Habang kinikimkim mo yung galit na yon, hindi mo siya pinapatawad, ikaw lang yung nagsasuffer dahil pag nakikita mo siya masaya, naiinggit ka.
nagagalit ka lalo sa kanya. At bigat na bigat ka na doon sa damdamin mo, no, na hindi mo siya mapatawad. Kaya, kapatid, no, kung may mga nakaalitan tayo, may mga nakasakit ng ating damdamin, o sa mga salita man yan o sa gawa, tayo po ay magpatawad, no? Dahil kung paano po tayo pinatawad ng Panginoon, ganun po natin sila patawarin. Doon po maka-confirm po yung ating pong forgiveness. Kapag tayo din po ay nagpatawad po sa ibang tao. Colossians 3:12-13 po yan. Sabi nga dito, sa sumunod na verse na sa 14, and over all these virtues, para mas maging madali po, over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. So nagbabind po, papunta sa perfect unity, wala pong iba kundi ang pag-ibig. Yan po ang pinaka-secret element po, no? To achieve yung ating pong perfect unity is to put on love. So to achieve a perfect unity, let's draw a cross. No? Mag-drawing po tayo ng cross and bind it with love. Cross paano? Vertical, pataas. Tapos horizontal among the believers. Vertical way is to acknowledge God's character, accept Jesus as our Lord and personal Savior, and seek assistance, no, from the Holy Spirit. And horizontal way naman is to be selfless, not self-centered, be a functional part of Christ's body, and bear with each other, and forgive one another. Mapapansin niyo po yun, no? A, B. No, sino lang ang kulang. So, concluding verses, no, for letter C, concluding verse, sabi nga po dito sa John chapter 14, verse 21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Sabi po ng Panginoong Jesus, no? Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Imagine nyo po, no? Kung mahal mo ang Panginoon, gagawin mo yung kanyang commands. Ano ba yung kanyang commands? Dalawa lang po yun. Diba? Is to love God with all your soul, with all your heart, and with all your mind. And second is to love your neighbor as yourself. Sa ganito pong secret, sa kanya po commandment pa lang, makikita nyo na po yung unity po na nananais ng Panginoon. Yun po ang secret element po sa ating pong buhay. Upang magkaroon po ng unity is magkaroon po ng pag-ibig. Totoong pag-ibig, no? Hindi po yung nagko-comply ka lang lagi sa Panginoon din. Compliance lang lagi, wala namang na-achieve. Hindi. Mas mapadali yung commandment kung may pag-ibig. Imagine niyo po, kung kayo may pag-ibig, no? Mahal niyo po ang isang tao. Diba? Sa Ten Commandments, may mga batas. Eh. Diba? Sabi, bawal magnakaw, bawal mga lunya, bawal mainggit, bawal magchismis, no? Imagine niyo po yung mga ganung bawal na yon, bawal pumatay. Kung mahal mo yung tao, hindi mo gagawin yung mga yun eh. Ganun po kadali i-follow yung command ng Panginoon. Pag-ibig lang po ang sikreto. Gagawin mo ba yun na patayin siya o kaya magnakaw sa kanya kung ikaw may pag-ibig sa bawat isa? Ba hindi po, di ba? Hindi po. At yun po ang sikreto po upang magkaroon po ng unity. Ay pag-ibig. Unang-una, huwag po natin kalimutan na ang unang pong way is vertically at sunod na po yung horizontal. Kailangan po natin magkaroon po ng pag-ibig, no, sa Panginoon, maunawaan po yung pag-ibig ng Panginoon, magkaroon po ng deep relationship sa Panginoon, at to follow po yung sa amin. Di naman din po pwedeng may pag-ibig ka sa kapwa at sa Diyos wala. Diba? Mahirap pong umibig sa lahat ng gano'n at sa kaaway mo. Mahirapan ka. Kung wala kang pag-ibig na nanggagaling po sa Diyos. Dahil bakit? Kung walang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, walang pag-ibig eh. Kasi nga, ang Panginoon mismo, ang Diyos mismo ay ang pag-ibig. No? God is love. Sabi po sa 1 John 4, chapter 16b, God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. So, para po magkaroon ng unity, no, kailangan po ng pag-ibig na nanggagaling po sa Panginoon. Genuine love po yun. Sabi din po sa verse 11 ng 1 John 4, Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Yun po ay sa verses 11 to 12 po ng 1 John chapter 4. Just imagine, no, yun lang po pala ang sikreto po sa perfect unity. No? Magdodrawing tayo ng cross, at babayin po natin ng love. No? Sabi nga po ulit sa Colossians 3:14, and over all these virtues, put on love,
which binds them all together in perfect unity. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, kami pagkapasalamat, Panginoon, sa umaga po ito sa inyo pong mensahe, Lord, na binigay po sa amin. Natunay nga po na wala pong ibang way upang magkaroon po kami ng perfect unity, kundi po sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong sa way po na binigay niyo po sa amin. Unang-una po vertically, no, ang hugis cross na way. Unang-una po, magkaroon po kami ng acknowledgement po sa inyo. Kayo po bilang Diyos, Panginoon, at tanggapin si Kristo bilang pong aming Diyos at tagapagligtas. Ganoon din po ay manghingi po ng assistance, no? Huwag pong pabayaan ang aming pong relasyon at lagi pong humingi ng tulong sa Holy Spirit. By the guidance of the Holy Spirit, kaya-kaya po namin lagpasan, kaya-kaya po namin magkaroon po ng unity sa family, sa church, kung nasa man po kami. Posible po ito kapag po ginawa pa namin ang inyong pong way. Ganun din po sa mga believers, no? Sa horizontal way, we pray, Panginoon, na patuloy niyo po kaming i-bind together, Lord. Tulungan niyo po kami patuloy. Dahil di po namin kaya, Panginoon, kung wala po ang inyong tulong. No? Lagi niyo po i-remind sa amin na kami po ay maging selfless, hindi po maging self-centered. Kami po ay maging functional part po ng inyong gawain, maging functional part po ng pamilya po namin. At the same time po ay magkaroon po ng pagpapatawad po sa bawat isa. Kayo po, Panginoon, mataas pong patuloy sa buhay ng mga bawat naikinig po ngayong umagang ito sa kanila pong mga bahay. Kayo lang po ang matanghal, Panginoon. Wala pong iba. At ngayon po sa mga nais pong tumanggap, no, sa ating pong Panginoong Jesus bilang kanilang Diyos tagapagligtas, samahan niyo lang po sa isang panalangin. Samahan niyo po ako. Sundan niyo po ako. Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad. Batid po namin na kami po ay makasalanan. Madami po kami nagawa mga pagkakasala, Panginoon. Kaya po ngayon pong umagang ito, kami po ay naniniwala, Lord, kayo po ang Diyos na namatay po sa krus upang kami po ay maligtas. Forgive us, Panginoon, sa amin pong mga pagkakasala. Lord, welcome po namin kayo sa amin pong mga puso. Kayo po ay pumasok, Panginoon. Kayo po ang maghari po sa buhay po namin. Baguhin niyo po itong tuluyan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong biyayang kaloob sa bawat isa. Ako na lang po mananalangin. Lord, thank you po, Lord, sa opportunity po na ito na maapagpatanggap, Panginoon, no? And we pray, Lord, na madami po maniwala sa inyo, Panginoon, bilang Diyos tagapagligtas. Hindi po kami manahan sa mga relihiyon, hindi po kami manahan sa mga tradisyon, kundi kami po manahan po sa inyo pong presensya, Panginoon. Kayo lang po mataas, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. At ngayon po, Panginoon, pinagdadasal din po namin, Lord, unang-una po yung may mga nangangailangan po financially, nangangailangan po ng provision. In the name of Jesus, we pray, Lord, kayo po mag-provide po sa bawat isa po nangangailangan. Huwag niyo po silang pabayaan, Panginoon. Kung ito po ay financial breakthrough, we pray, Lord, na pagpalain niyo po sila. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, na wala pong imposible sa inyong pangalan. Kayo lang po ang Diyos, kayo lang po ang all-powerful, all-knowing, Panginoon. Batid niyo po ang aming po mga pangangailangan, and we pray na ito po ay pagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Ganun din po, Lord, sa may mga sakit, Panginoon, we pray na pagalingin niyo po ito sa mga may sakit, sa mga may kamag-anak na may sakit. We pray for healing, we pray for complete healing in Jesus' name, Panginoon. Lord, we believe na kayo po ang dakilang manggagamot. Wala pong imposible sa inyong pangalan, Panginoon. And kung ito po ay kanyang kalooban, Panginoon, ito po ay lulusawin ng mga sakit na ito in Jesus' name sa kanilang mga katawan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong biyayang kaloob. Ganun din po sa protection, Panginoon, sa amin pong mga katrabaho. Batid po namin na hindi pa po tapos ang pandemya. We pray, Panginoon, sa protection. Hindi lang po sa sakit, hindi lang po sa pandemya, kundi po sa anumang kapahamakan, anumang kasamaan. Lord, protect us, Panginoon, in Jesus' name. Samahan niyo po kami patuloy sa aming pong buhay, Kristiyano, at kailan po ang patuloy na mataas po sa buhay po ng bawat isa pong nanonood dito. Wala pong ibang matanghal, wala pong ibang mataas, kundi ang inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, God bless po sa lahat po ng mga nakinig, and see you ulit next Sunday po. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Nasa oras po tayo at panahon ngayon ng ating
pagbibigay, tayo po ay manalangin. Ngunit bago po tayo manalangin, nais ko pong basahin po sa Biblia ang nakasulat po sa unang Kronika. Kung kayo po ay mga mayroong Biblia dyan, ay ating pong sabay-sabay na basahin. Unang Kronika 29, verse 14 hanggang sa mga sumusunod. Sabi dito, "Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na aming binibigay para sa ipagpapagawa ng inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula." Minsan ang hirap nating bitawan anong meron tayo kasi nga akala natin tayo po yung akin ito, akong nagsikap nito. Pero dito pa sabi ni Haring David, lahat ng bagay, lahat ng kayamanan, lahat ng talino para kumita ay sa Diyos nagmumula. Kaya mas madali pong magbigay sa Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Tayo po yung manalangin. Nais naming pasalamatan ka sa mga oras na ito, aming Diyos. Nagpapasalamat kami sa mga oportunidad na kami po ay magkaroon ng kayamanan o kaya hanap buhay. Maraming salamat o Diyos sa katalinuhan, sa ability na kami po ay magkaroon ng hanap buhay. At salamat o Diyos sa mga pinagkakalob niyo po sa amin na mga trabaho, mga negosyo, na alam po namin na lahat na ito ay kaloob mo at nanggaling po sa inyo, Panginoon. Kaya pahintulutan niyo po na kami po ay makapagbigay po sa inyo na mayroong pasasalamat, mayroong kagalakan, at na makapagbigay kami, Panginoon, sapagkat alam po namin, O Diyos, na ito po ay aming pong tinatanaw na ito po ay aming pagsamba at pagpupuri po sa inyo, kaya kami nagkakaloob po sa inyo, Panginoon. Pagpalaan niyo po aming kaloob, sana po ito pong tanggapin po ninyo na mayroong tuwa, at tanggapin niyo po, Panginoon, para magamit po sa lalo pong ikakalago at patuloy na maipahayag ang mga salita dito po sa lugar po namin, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Ama. Maraming salamat po. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Doon sa mga gusto pong magbigay, meron minsan wala tayong opportunity, amin pong ini-encourage na ating pong ipunin. Pwede po nating ipunin at huwag po nating kaligtaan. Kasi minsan pag medyo malaki na po, ang hirap pong pakawalan. So pwede po nating ibigay din po, makipag-coordinate po tayo. Mamaya po ipa-flash sa ating screen ang mga numbers po kung sila yung mga contact person po natin, si Sister Vanji Sternon o kaya si Brother Aldrin Miliano. Makikita po yung number nila po mamaya, telephone numbers, cellphone numbers. Pwede po natin silang i-contact para makuha po yung ating mga tithes and offering. So, salamat sa Diyos sa mga puso na lagi pong nagbibigay. At alam po natin, huwag natin kalimutan na ating pagbibigay ay isa hong pagsamba sa ating Panginoon. Di lamang tayo sumasamba sa mga pangitan ng mga awit, pakikinig, kundi sabi nga po ay laki pa natin ng gawa. At isa pong gawa sa pag-worship ay ang pagbibigay. Kasi nga nagagamit yon sa ating patuloy na paglago ng iglesia po, lalo na po ng Liano Christian Community. So sana po ay sama-sama tayo ng tumatangkilik at nagbibigay, nagsusupport sa ating bahay-sambahan at maging sa ating mga manggagawa ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Diyos. You make me come alive.
salamat po sa mga binibigay niyong biyaya. And Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan namin. Lord, gabayan niyo po kami sa araw-araw. Bigyan niyo po kami ng makakain. And Lord, layo niyo po kami sa sakit ng COVID-19. Pagkalingin niyo po lahat ng may sakit. And Lord, maraming salamat po sa paggabay ninyo sa amin sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. I stand before you now, the great
Ang kahanga-hangang regalo ng Diyos. Ang mga Hudyo sa lahat ng dako ng mundo ay nagtipon sa Jerusalem para sa pista ng Pentecostes. Naroon din ang mga tagasunod ni Jesus. Nagtipon-tipon sila. Hinihintay ang regalo na ipinangako sa kanila ni Jesus. Sa kalagitnaan ng pista, dumating ang regalo ng Diyos. Nagsimula yun sa isang tunog. Parang isang umuugong na hangin na bumalot sa loob ng bahay kung saan sila naghihintay. Sumunod ay parang apoy ang bumaba sa bawat isa at pinuspos ng Espiritu Santo ng Diyos ang lahat ng nasa silid at binigyan niya ang lahat ng kapangyarihang makapagsalita sa iba't ibang mga wika. Narinig sila ng mga Hudyo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at sila ay nagulat. Ang mga taong ito ay nagsasalita ng ating wika. Ang sabi nila. At sinasabi nila ang mga kahanga-hangang bagay na ginawa ng Diyos. Ito ang regalo ng Diyos. Paliwanag ni Pedro. Matagal na niya itong ipinangako. Dumating ito sa atin sa pamamagitan ni Jesus, ang Mesiyas. Ipinako ninyo siya sa krus, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. Ano ang dapat naming gawin? Malungkot na tanong ng mga tao. Talikuran niyo ang kasamaan, sabi ni Pedro. Maniwala kayo kay Hesukristo. Patatawarin niya ang inyong mga kasalanan at ibibigay sa inyo ang kanyang Espiritu Santo. Noong araw na iyon, 3,000 tao ang nabautismuhan. Ilan lamang sila sa mga unang nagtiwala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Hello kids! Magandang umaga! So, napakaganda ng story ang ating napanood sa araw na to, hindi ba? So, ano nga ba ang lesson na maaari natin makuha sa story ito? So, ako ay mag-share ng 3 lesson na dapat natin matutunan at tandaan sa araw na ito. Una, ang Diyos ay gumagamit ng tao para maipahayag ang kaniyang kabutihan. Katulad ng mga Hudyo sa ating napanood kanina na nagsasabi ng mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos at ni Pedro na siyang nagpaliwanag nito, kahit sino ay maaaring gamitin ng Panginoon para maipalaganap ang kaniyang kabutihan. Oo, pwedeng ikaw, ako, o tayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon para maipalaganap ang kaniyang kadakilaan. So, pangalawa, ang Holy Spirit ay laging nariyan para tayo ay gabayan at protektahan. Ito ay regalo sa atin ng Panginoon. Kaya kahit di natin nakikita, lagi nating tatandaan that God is still working. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, we live in uncertainties. But God has His way para tayo ay mapanatag at maligtas. So, hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya pangatlo, kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Let's acknowledge that our God is mighty and powerful. Sa bawat pagsubok, siya lang ang ating kakapitan because He is the only way. So tayo ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at isurrender natin lahat ng worries and fears natin sa Kanya. We need to trust Him because at the end of the day, siya lang ang makakapagligtas sa atin. Sabi nga sa mga Gawa 2 verse 21, ang bawat isang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So katulad sa ating storya kanina, 3,000 tao ang nagpabautismo at nagtiwala sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. So yun lamang, sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. God bless and stay safe hanggang sa susunod na linggo. Let us pray. Dear God, thank you for this day as we study your word. Continue to teach,
guide and protect us lovingly. In Jesus' name we pray. Amen.